Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak po si Lord. Amen. Ang pinakamalakas na kaya mo. Sige po, malakas na malakas. Kung naging mabuti ang Diyos sa mga nakaraang araw at panahon, today is the last Sunday of February. Kung gaano kabilis ang katagal ang January, gaano kabilis ang... May isa pa po ba? O may isa pa daw pong Sunday ng February. Kailan kaya yun? March 1 po, next week, March 1. Pakitingnan po ng kalendaryo, baka nasa 1960 pa kayo. Amen. Isa lang po tayo ng taon na 2026 po ngayon. Ayan, mahal naman. Andyan po si Sister Malu, 3 weeks natin hindi nakakita to. Salamat po sa Panginoon sa kagalingan. Ayan. At ang Mendoza family ay nakauwi na po sa galing ibang bansa. Praise the Lord. Amen. At si Papards po, wag po kayo mawawala. Meron po kayong pasalubong kay Papards. Palakpakan. Meron po tayong first time sa umagang ito. Natawagan ko po si Lance Christopher Fernandez. Pwede po bang maaaring makatayo? Ayan, palakpakan naman natin si Lord. Bisita po ni Ate Darlene at si Kimberly Malataban. Kodja po ba to? Tama po ba ang pagkakabigkas ko? Ayan po ba? Ayan, may kasamang bata. Salamat po sa Panginoon. Sige po, malakas na palakpak po sa Panginoon. Amen. At nandito po sa ating ngayon, medyo matagal natin hindi nakasama sa ating gawain, pero nandito siya ngayon, malakas na malakas. At patuloy na sinusustain ni Lord. Si Nanay Carino po, nasa likod. Amen. Kaway-kaway po. Ayan. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon, sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Amen. A blessed and joyous Sunday. At yung mga nakapunta ng Mount Ulap, welcome back po. At walang walang naiwan sa ulap. Amen. Praise God. Pero kahit di mo tayo napunta dun sa Mount Ulap, ulap pa rin na mararanasan natin sa presensya ng Panginoon. Pagagaanin niya, hindi man biglaan, pero alam ko, pag nasama natin si Lord, gagaan at gagaan yan. Ano man ang season mo, kapatid, pabago-bago man ang ating Panginoon. By the way, I'm Pastor RJ Reyes, sa ating po mga bisita at mga bagong kaibigan. Kung sino man po ang nag-invite sa inyo, I do believe si Lord pa rin ang may dahilan nito. Hindi po aksidente na nandito ngayon. I'm Pastor RJ Reyes and it's my honor and privilege to share the Word of God. Pwede bang pakingitian mo ang katabi mo parang walang bumati sa kanya, wala man lang nagbigay ng bulaklak, flowers, chocolate. Kahit po lalaki, tumatanggap niyan ha. Amen, praise God. Salamat po sa Panginoon. Again, pabago-bago man ang ating panahon, naniniwala tayo na hindi mabagbago ang ating Panginoon. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob is the same God na sinasamba po natin sa umagang ito. Kaya sit back and relax and let's enjoy the presence of the Lord. Alam ko po na excited kayo sa umagang ito. Amen. And I believe today God already prepared our hearts para po sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Sino po sa inyo dito ngayon ay mayroong magandang umaga? Taas po ang kamay. Amen. May magandang umaga po ba kayo? Pwede bang pakitaas yung kanan po? Ayan, kanan po. Sino po sa inyo magsasabi na may maganda at pogi siyang katabi sa umagang ito? Pakibaba. Ayan. Magsabi po na malakas na amen kung napupugian o nagagandahan ka sa katabi mo ngayon. Ayan. Kahit sarili mo na lang i-cheer mo, di ba? Kahit yun na lang. I hope everyone today are excited. Amen. Excited po ba kayo? Magsabi kayo ng wow. Amen. Sa pagtanggap po ng salita ng Diyos, sabi ko nga, wala pong problema sa seed, which is the Word of God. Ang kailangan po nating ihanda ngayon sa umagang ito, yung matabang lupa, na tataniman ng kanyang salita, which is yung puso po natin. So, let's end this service po, let's end this series. Tayo po ay nasa Love Talks pa rin po at ini-explain natin mabuti na hindi lang to basta pakiramdam. Diba? Ang pag-ibig po ay hindi lang pakiramdam yan. Pastor, kinilig ako, mukhang umiibig na ako. Nung umiihi ka rin, kinikilig ka rin naman. Diba? So, napaka-importante po nung pinag-uusapan natin. Ano yung sinasabi ng Bible when it comes to loving God and loving people? At alam niyo po, napakaganda po ng ating pag-uusapan natin ngayon. Sabi mo mga sa katabi mo, hindi nga. Parang di ka naniniwala Dahil may kinalaman po ito kung paano natin mabibuild o marirebuild ang relationship natin na meron tayo. Yung gusto mo pang dumami yung relationship mo. Ito man ay yung sa asawa mo, kailangan mabuild ulit. Ito man ay yung sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kaibigan.
At higit sa lahat, dito po sa ating community, sa Live City Church, sa ating kapwa mananampalataya, sa ating kapwa katupa. Diba? Napaka-importante po ng ganitong klaseng pagtitipon. Ito pong Sunday, o sa iba po, Sabado. Kahit anong araw naman po, dapat nga araw-araw nagkikita tayo. Ang mahalaga, nagkikita-kita. Ito po yung araw ng ating pagpapahinga at sama-samang pagsamba sa Panginoon. At alam niyo po ba na hindi ito inutos ng Diyos nang wala lang? Meron po kasing tao nag-utos na parang mapagtripan ka lang. Si Lord po, hindi siya nantitrip sa atin. Lagi pong may purpose si Lord kapag may inuutos po siya sa kanyang mga anak. At ito nga po, araw ng pananambahan, sa iba, Sabado, bakit po linggo natin ginagawa? Kasi nga linggo na buhay ang ating Panginoong Yesus. So again, ulitin ko po, kahit anong araw, basta meron kang isang araw na ibibigay kay Lord, wala pong problema doon. Pero ngayon, napag-usapan natin, nakaugalian natin, linggo tayo nagkikita-kita. Napaka-importante po nito. Laging may magandang dahilan ng Diyos, bakit niya inuutos ang isang bagay. Again, the Word of God, kung susundin po natin ito, at dapat sundin, it is a timeless and yet timely principle po ng ating buhay. Marami po nagsasabi, bakit pastor naniniwala ka ba sa Bible? Luma na yan. Kapag ba luma, hindi na paniniwalaan. Ibig sabihin, pag tumanda ka, hindi ka na paniniwalaan. So napaka-importante po na makita natin bakit tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Dahil ito po ay buhay at makapangyarihan. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat na naniniwala magsabi ng amen? So hindi porket luma na ang isang bagay, ay hindi na paniniwalaan. Ibig sabihin kapag itong binigay na salita ng Diyos ay pag nakita natin, subok na matibay at maasahan. Ito po ay makapangyarihan. Kaya ito po yung dahilan din kung bakit pilit tayong nilalayo ng mundo, nilalayo ng demonyo sa makapangyarihang salita ng Diyos. Pilit niya po tayong dinidetach. Kasi nga po, once na hindi ka na nakakarinig ng salita ng Diyos, manghihina ka, magugutom ka. At alam naman po natin ang taong gutom kung ano-ano ginagawa, kung ano-ano naiisip. Alam ko po, mamaya o kaninang umaga, may kumain po sa inyo ng almusal. Sino po dito kumain ng almusal? At mamaya po, kakain na naman kayo ng lunch. At mamayang gabi, kakain na naman kayo ng dinner. So ang ating pong physical na katawan ay kumakain. So ganun din po sa ating spiritual na kalagayan. Kailangan po pinapakain natin ang ating espiritu sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. At once po pinili ng tao na hindi niya siya kumain, syempre, manghihina po yan. So napaka-importante po, sabi mo sa katabi mo, importante ka sa araw na ito. Sige po, pakisabi ng may kagalakan sa iyong labi. Ayan, sa iyong katabi, importante ka sa araw na ito. Sino po dito, alam kung paano gumamit ng walis tingting? Gumagamit po ba kayo ng walis tingting? Apo. Para saan po ang walis tingting? Para sa pagwawalis. Mga kabataan, nagwawalis ba kayo ng bahay, ng bakuran? Dito po madalas makita natin sa ating labas, every Saturday may mga tupad dyan eh. Yan. Nagwawalis sila, yung iba nagpapapicture, pero ang hawak nila walis tingting. May nakita na po ba kayong walis tingting na isang peraso? Di ba po wala? Although pwede siyang gamitin para makawalis, kaso bukas ka pa matatapos. At kaya hindi pwede mag-isa yung walis tingting. Alam niyo po bakit? Dapat may kasama siya. Kasi tinawag nga siyang waling singting, hindi walis ting. Kaya dapat, opo, tumawa naman kayo. Kasi pilit kong walis ting-ting. Ayan. So kapag mag-isa lang po yung walis ting-ting, although magagamit niya, pero parang wala ka sa tamang katinuan kapag gumagamit ka ng isang pirasong walis ting. Madali siyang mabali. Amen po ba? Oo, yung walis ting-ting, ang alam ng kabataan, yun yung pinangahampas ng nanay ko sa akin. Parang hindi panlinis yun. So kapag mag-isa lang po yung walis tingting, although pwede, kaso hindi yung purpose niya na mag-isa siya. Amen po ba? Ang purpose ng walis tingting ay kasama niya yung ibang tingting. Para marami pong mawalis, maging efficient at maging effective din po siya. Ganun po ang walis tingting. Pag maraming walis tingting, mas makakawalis. Mas maraming magagawa, mas maraming ma-accomplish kapag pinagsama-sama. At ganoon din po sa buhay ng tao, kailangan po may kasama tayo para mas maging efficient and effective po tayo. Dahil yan po yung pilit na ginagawa ng demonyo. Gusto niya i-isolate tayo sa ibang mananampalataya. At kailangan po natin maalala ito at maaraman na our success
is always connected to people. Hindi pwedeng lagi ka nag-iisa. Although naiintindihan ko po, yung iba sa atin, introvert talaga, may extrovert, may inverter sa inyo. Ako po, pinagsamang introvert, extrovert eh. Minsan, kaya rin naman. Pero iba extreme eh, talagang kaya nilang mapag-isa. Pero kailangan po natin makita na hindi tayo magiging matagumpay sa buhay kung tayo'y nag-iisa lamang. Because again, sige po, next slide, our success is always connected to people. Hindi ka magiging matagumpay kahit sumakumlate ka pa kung hindi ka connected sa tao. Hindi mo masasabing matagumpay kang doktor kung wala kang pasyente. Kahit ikaw pa yung top 1 sa board exam ng pagiging doktor, kung hindi ka connected sa ibang tao, sa pasyente, hindi mo masasabing matagumpay ka. Amen. Hindi mo masasabing matagumpay kang teacher kung wala kang tinuturuang estudyante. Hindi mo masasabing matagumpay kang negosyante kung wala ka namang customer. Naniniwala po ba kayo doon? Nakuha niyo po yung gusto ko sabihin. So napaka-importante po nito. Again, success or failure of our life is always connected to people. Now, pagdating sa tao po, dapat kung ang success po ay connected sa tao, kung gusto mo talagang maging matagumpay kapatid, kailangan maayos po yung relationship na binibuild natin sa kanila. Amen po ba? Kailangan po maayos, matatag. Ang tanong, how to become a relationship builder? Kasi kung doon nakasalala yung success mo, siyempre, ang Panginoon talaga nagbibigay ng success. Pero dapat connected ka sa tao. Paano mo mabibuild ng maayos yung relationship? Last week po, pinag-usapan natin kung paano mag-build si Lord ng relationship sa atin. Dapat ito ay restorative, celebrative. Napaka-importante po nun. Tayo naman po ngayon, as we end this series, paano natin mabibuild ng maayos yung relationship natin sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay. Kasi nga po ang mundong ito, katulad ng sinabi ng ating host, napakabilis pong mag-break ang relationship. So kung ready na po kayo sa umagang ito, tatayo po tayong lahat at babasahin po natin ng may paggalang ang salita ng Diyos na makikita po natin sa Book of Hebrews, chapter 10, verse 24 to 25. Paano po natin mapapatatag yung mga relationship na binibuild natin sa ating kapwa? At the count of 3, sabay-sabay po nating babasahin ito. 1, 2, 3, go. And let us consider one another to provoke unto love and to do good works. Kayo po. As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. So Live City Church, join me on our last and final installment sa ating Love Talk series entitled Relationship Builders, How to Build Relationship in a World that Breaks. Tayo po'y pumikit lahat, tayo po'y mananalangin sa umagang ito. Pwede po bang pasalamatan mo ang Diyos dahil binigyan kanya muli ng pagkakataon na marinig ang kanyang makapangyarihan salita. Na sa kabila ng ating pagkukulang, tayo ay tumatayo ngayon dahil sapat ang biyaya at grasya ng Diyos sa ating kakulangan at kahinaan. Ano man ang kasalanan nagawa mo in the past, I want you to know, hindi tumigil ang Diyos na magmahal sa iyo. And right now, in the name of Jesus, Lord, ibinababa namin ang aming mga sarili. Lumalapit po kami ng mga walang alam. Tulungan mo kaming maunawaan at maisapamuhay ang iyong mga salita on how we can build relationship that lasts for a lifetime. Sa mundong laging nagbe-break ang relationship, sa mundong napakabilis magpalit ng relationship, Lord, bigyan mo kami ng kaisipan at katatagan na hanggang sa kaduluduluan, Lord, mananatili ang relationship na meron kami hanggang sa inyong muling pagbabalik. Itago mo ang iyong lingkod. Ikaw ang makita dito sa pulpito, Lord. Mangusap ka, kumilos ka, rebuke us, remind us, O Lord. And above all, transform our life. Sa mga first time po ngayon, na naniniwala ako, nakakausapin mo sila sa kakaibang pamamaraan. And I do believe their life will never be the same again sa paglabas nila sa lugar na ito. Give us a willing heart to be corrected this morning. For this day is the day of restoration sa relationship namin sa aming kapwa. Especially sa aming asawa, sa aming anak.
sa aming mga magulang. We love you, Lord. Bring back all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palapak si Lord. At kung excited ka pa sa umagang ito, lakasan mo pa ang palapak mo. Sige po. The best clap offering para sa ating Panginoon. Amen. Makakaupo na po kayo sa presensya ng Lord. At salamat po. Sino po dito for the last 4 Sundays ay nakampleto nyo po yung series natin. Taas ang kamay. Kahit nasa online po kayo, praise God. Baka may first time po sa ating online. Pakitype po NEW. Time check po tayo. 10:09 ako nag-start 10:09. Ayan. Salamat po sa Panginoon. At kung kayo po ay napagpapala ng ating gawain, kayo po ay malaki ang tulong nito sa inyong journey bilang spiritual na pamilya. Please like and share. Tag your friends and family. For 15 seconds po, after nyo pong i-share ang ating gawain, ibaba nyo na po ang inyong mga cellphone dahil makikinig po tayo sa makapangyarihang salita ng Diyos. Kapag sa eskwelahan, dapat nakikinig sa teacher. Pag nagsasalita ang ating presidente, dapat nakikinig. Lalo pa kaya ang nagsasalita, hari ng mga hari. So dapat po bigyan natin ng matinding attention nito dahil hindi lang po ito basta salita. Ito ay kayang gumawa ng mga himala sa iyong buhay. Especially sa ating relationship. Pakisabi nga po, relationship. Sino po dito nabubuhay ngayon na may relationship ka? Sa iyo man, sa iyong nanay, sa iyong tatay. Meron po ba? Please participate po. Taas po ang kamay. Para may nakikita po ako nagpa-participate. At dito po sa ating binasa, Book of Hebrew, ay until now po, marami pa rin po nagdedebate kung sino talaga ang nagsulat ng Book of Hebrew. Marami nagsasabi si disciple Luke, si Dr. Luke. Nagsasabi rin po ay si Apostle Paul. At may nagsasabi din po ng si Apollos po ang nagsulat nito. But until now, February 22, wala pa rin po nakakonfirm kung sino ang nakapagsulat ng Book of Hebrew. So regardless po kung sino nagsulat, ang importante naman po yung naisulat. So hindi na natin pag-uusapan yon. Sino ba talaga nagsulat? Ang importante may nasulat para sa atin. So titignan po natin maigi yun, yung kahalagahan nung naisulat. Dahil naniniwala naman po tayo na ang Bible, ang Holy Spirit pa rin po yung author niyan. Walang mga bagay o naisulat sa Bible na hindi inalaw ng Holy Spirit na maisama dyan. So the Scripture is God-breathed, di ba? Hininga ng Diyos, salita ng Panginoon. At ang tema po ng Book of Hebrews, kaya ito na isulat, ay maraming Christian nung panahon nila na umaalis sa pananampalataya. Marami pong nagba-backslide. Sabi mo sa katabi mo, ayan. Marami nagfo-fall away. Maraming huminto ng mag-church nung naisulat po yung Book of Hebrew. Kaya naisulat para maipakita na kung aalis ka sa pagiging Christian, hindi magiging better ang buhay mo apart from God. Magiging worse yan. Kasi nga ang tema din po ng Hebrew, Jesus is better. Sabi niyo nga po, Jesus is better. Pakisabi nga po sa comment section, Jesus is better. Better siya sa anumang prophet, sa anumang laws, diba? At better po si Jesus sa anumang relationship na meron ka. Pero nagbigay din po ang Book of Hebrew kung paano magiging maganda ang relationship na meron tayo. Gusto niyo po ba yon? Sino may gusto na maging maayos po yung relasyon niya? Na hindi na lang puro sigawan, hindi na lang puro ayawan, bangayan sa loob ng tahanan, kundi pag uwi niya, parang bahay ko ba to? Parang ang tahimik, parang puno ng pag-ibig, puno ng pag-aalala. Na kung kumain ka na ba? Yan. May nag-aalala po ba sa inyo? Walang nangangamusta? Ang lungkot naman ang buhay niyo. Diba? Pwede niyo naman tawagan si Siri. Siri? Ayan. So meron po tayong 4 na makikita dito na pamamaraan para maging relationship builder po tayo. Kung may tinatawag po na bodybuilder, hindi po naging madali yun, di ba? Pag bodybuilder na sinasabi, kailangan ng disiplina, kailangan ng effort, intentional na pagdidesisyon na magbibuild ka ng muscle. Ganon din po sa relationship. Hindi po instant na malalim na agad ang relationship mo. Hindi naman agad nung nakita mo ang isang tao, ay parang ang lalim na, hanggang na, parang kaya mo nang ibigay lahat dun sa tao. Hindi po, binibuild po yan. Sabi nga po natin, build. So ito pong 4 na bagay na pag-uusapan natin ay gamot sa cancer.
na nangyayari sa mananampalataya nung panahon po nung naisulat yung Book of Hebrew. Again, nung tema po na ito, marami po talagang umalis. Ang dami nag-commit ng buhay sa kanila, sa Panginoon, tapos nagfo-fall away, nagbabackslide, hindi na umati ng church, hindi na umati ng life group, hindi na nagsisin sa GC. Kaya sabi yung author dito, hindi pwede to. At nangusap ang banal na espiritu, ito yung isulat mo. Hebrews chapter 10, babasahin po natin ulit, King James Version po ito. And let us, napaka-importante po ng let us dito, mga let us consider one another to provoke unto love and to good works. How to build relationship in a world that breaks. Kung ready ka na po at excited sa umagang ito, bigyan mo na malakas muli ng palakpak ang Panginoon na may pananalitang Amen. Sabi mo, Amen. Thank you, Lord. I am ready. I will receive this word. Naniniwala ko, your life will never be the same again. Point number 1, sabi po dito, how to build a relationship in a world that breaks. Kasi yan po ang gusto ng demonyo, ng mundo, mag-break kayo. Minsan ngayon, sa circle ng friends mo, di ba? Hindi lahat yan supportive sa'yo. May mga taong hinihintay ka lang mag-breakdown. Kaya nga hindi dapat lahat ng details ng buhay mo, lahat ng plano ng buhay mo, sinasabi mo sa group of friends mo, pumili ka lang talaga yung core. Kasi hindi po lahat, sa 10, baka 2 lang dyan ang tunay. At hinihintay lang nila na mag-breakdown ka, mag-breakdance ka, lahat ng pagbe-break gusto nila makita sa buhay mo. So paano naman po tayo magbibuild ng relationship sa ibang tao? Sabi po dyan, verse 24a, and let us consider one another. So point number 1 po, paano mag-build ng relationship? Number 1, consider one another. Sabi nga po natin, consider one another. Pag sinabi pong consider dyan sa Greek is kataneo. Pag sinabi pong kataneo, to think deeply and to observe attentively, to give careful thought. Kung gusto mo daw po, makinig ka mabuti kapatid, na mapalakas yung relationship mo sa kapwa mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa disciples mo, sa katrabaho mo, isipin mo daw po sila. Sabi mo sa katabi mo, isip din. Naisip mo ba yung katabi mo kanina bago ka pumunta dito? Sino kaya tatabihan ko? Nung bumili ka ng pandesal, naisip mo ba yung asawa mo? Ay, baka hindi pa siya kumakain. Yeah. Naisip mo man lang ba? Kasi, love that is mindless is meaningless. Naniniwala po ba kayo doon? Ang pag-ibig na hindi ka naman pala iniisip ay walang halaga. Love that is mindless is worthless. Kaya sabi diyan, kung gusto mong makapag-build ng relationship, ang tema po na ito ay sa congregation sa kapwa mananampalataya, isipin mo daw po sila para makapag-build ka ng strong relationship at hindi weak relationship. Mas matibay ang relasyon sa iyong kapwa kapag, sabi diyan sa ibig sabihin, you think deeply, malalim na pag-iisip, observe attentively, and to give careful thought. Tanongin kita sa umagang ito, kapatid, when was the last time na nag-isip ka para sa inyong kapwa? Iniisip mo yung katabi mo, yung kapitbahay mo, naisip mo yung ibang tao. Church, this is not a casual awareness. This is intentional concern. Pag-iisip, attentively, nag-o-observe ka. Ino-observe mo, mukhang may pangangailangan sis, mukhang nainitan siya kanina. Tapatan ko nga ng electric fan. Ayan o. Mukhang wala siyang katabi ngayon. Naisip mo man lang, natabihan siya, kamusta niya. Ilan po yung nakamusta nyo kanina? Iniisip nyo muna Ibig sabihin, hindi lang basta napansin yung katabi mo, kundi iniisip-isip, inaalala, at inaalagaan. Careful thought. Remember kapatid, next slide po, growing relationships requires intentional thinking about others.
Kaya nga po ang Pinoy mahilig sa pasalubong no? Amen po ba? Wala namang padala pero gustong humingi ng pasalubong. Wala ka namang binigay na pera nung umalis siya tapos nag-aantay ka ng pasalubong. Kasi ganyan po culture ng tao Di mo man lang ako na naisip nung bumili ka ng dried mango. Naisip mo man lang ba ako? Ayun. Kasi ang sarap pag naiisip ka, di ba? Amen po ba? Parang ang lungkot nyo. Wala ba nag-iisip sa inyo? Ang sarap doon, tapos malalaman mo, naisip mo ako, naalala mo, kahit, alam mo isang pirasong choknat, binigyan ka ng isang pirasong max, kasi parang nakangati na yung lalamunan mo, iniisip kita ito. Diba? Para tumatag daw po ang isang relasyon, sabi diyan, growing relationships requires intentional pagsasadyang pag-iisip. Hindi lang naiisip mo siya pag may kailangan ka. Amen po ba? Hindi mo lang siya chinachat kapag meron ka ba dyan, may extra ka ba dyan, ano bang ulam nyo dyan, hindi ba ako invited dyan, ba't kaya di niya ako naisip? So ito intentional. Isang relasyon na nag-require ito ng intentional na pag-iisip. At parang halaman po yan, sino po dito naghahalaman? Sige po, taas ang kamay. Diba? Kapag ang halaman di mo binabantayan, makita mo na lang isang beses, lanta na. Kasi hindi mo malang naisip na diligan, tapatan siya ng araw. Yeah. Ang halaman po kapag hindi mo naiisip at intentional na alagaan, nalalanta. Alam niyo po bakit maraming lantang relasyon? Hindi iniisip. Kamusta na kaya siya? Di ba nung unang in love ka, kada subo mo naisip mo siya? First bite, second bite. Yeah. Tapos pag naubo ka, letter. Letter C. Number pala, sorry. Number. A, B, C, D. O sino yun? Naisip niya ako. Di ba ang sarap ng ganung pakiramdam? Kaya lang, hindi mo naisip Pwede bang umisip ka ng mga tao ngayon na hindi natin kasama ngayon, na dati nating kasama? Baka yun lang kailangan muna nila. Sino kaya? O yung katabi mo ngayon bro, sino wala dyan? Ikaw din. Isipin mo mabuti. Kasi malaki pong benepisyo kapag ang isang tao ay naiisip mo. Ibig sabihin, concern ka pa. Amen. May naisip ako ngayon Kumusta na kaya siya? Asan ka man ngayon? Sana makabalik ka sa Panginoon. Amen. Kaya maraming relasyon na nalalanta. Si Kuya Kurt kanina hindi maisip sino ba life group niya. Buti na lang nakabalik. Diba nung nalaman ni Joe Mark, parang hindi ako kilala. Nung naisip niya to, ngumiti Diba? Naisip niya na kung sino Malaking epekto kapag hindi mo naisip ang relasyon. O yung tao na karelasyon mo. Again, parang alaman niya nalalanta. Kasi hindi intentional ang pag-iisip. Hindi mo na consider, sabi nga po natin, consider. Kino-consider mo bago mo gawin ang isang bagay, bago mo sabihin ang isang salita, kinonsider mo yung mararamdaman niya. Amen? At minsan, kaya nasasaktan ang isang tao kasi hindi mo muna kinonsider yung nararamdaman Nagdabog ka na nagdabog May pinagdadaanan din pala siya. Ba't kaya siya ganun? Consider mo. Isipin mo mabuti. Ba't kaya lagi siya nakasimangot? Baka kasi wala siya. Alam mo yun, gutom siya nung pumunta dito. Kaya maraming relasyon na nawawasak kasi hindi inalagaan. Kapatid, makinig ka mabuti, ang pag-iisip ay nakakapagpatatag ng relationship. Ulitin ko po, ang pag-iisip ay nakakapagpatatag ng relationship. So strong relationship do not grow accidentally, but intentionally. Ang sabi po doon sa binasa natin, and let us consider one another. So how to build relationship in a world that breaks? Isipin mo mabuti. Kung ang mundo ay iniisip wasakin ang relationship mo, isipin mo kung paano magiging maayos ang relationship mo sa iba. Pwede mong itanong, kamusta na kaya siya? Iniisip mo siya, dinadalaw mo. Tinatawagan mo, kinakamusta mo sila. Isang habit po na na-practice ko nung nagkaanak ako kasi po yung mga anak ko, talagang panggabi po sila, pang madaling araw yung duty nila So wala akong magawa, o di pang gabi na rin tayo. Kasi iniisip ko rin yung asawa ko, beauty rest siya
Beauty rest yan. So ako naman, beast. Beauty and the beast. Nabi-beast mode ako pag nabubuhat ako eh. Kesa ma-beast mode ako, ang ginagawa ko pag pinapatulog ko sila, naiisip ko po kayo. Sabi nyo, Yun yung pagkakataon na makakapag-pray ako sa board, sa primary. Kasi imbis na ma-beast mode ako, pag-pray ko na lang kayo. Pag natatraffic po kayo, imbis na magalit kayo sa CCTMO, at saka sa driver, kasalanan nyo naman, ba't kayo laging late eh? Sana inagahan nyo, mag-isip kayo ng mga taong importante sa buhay nyo. Pag-pray nyo man lang, Lord, asa man siya ngayon. Notice their needs. Notice their struggle. Hindi man nila sabihin sa'yo kung ano yung pinagdadaanan nila, pero may dahilan bakit mo sila naisip. Amen po ba? Lalo na mga magulang dito, bigla mo maiisip ang anak mo na hindi kayo magkasama. Ibig sabihin, kino-convict ka ng Holy Spirit na ipag-pray sila. Pray for them continually. Subukan mo sa personal devotion mo, yung pagdi-devotion mo, maglagay ka ng araw na ito yung iisipin mong tao. Lord, ano kayang business nitong taong ito? Sana mag-success, sana mag-prosper. Tapos pag Martes, iba namang tao, kapitbahay mo, katrabaho mo, yung boss mo. Iba't ibang araw para hindi ka nagsasawa. Ilagay mo doon sa devotion mo, ipanalangin mo sila. Bakit po? Tanong niyo po sa akin bakit. Ulit po, tanong niyo po sa akin bakit. Kasi libre mag-isip. Libre po ba mag-isip? Parang ano lang po yan eh. Pag-inom ng tubig. Libre po ba sa Pilipinas ang pag-inom ng tubig? Ba't di ka umiinom? Ang taas-taas na po na nawo-worry ang Department of Health. Ang taas na po ng mga kidney disease. Pabata ng pabata ang may kidney disease. Kasi imbis na tubig, milk tea ang nilalaklak. Milk tea araw-araw. Baka yung isip nyo ngayon, nasa milk tea na naman. Kape na naman. At ang Pilipinas po, napapaligiran tayo ng, hindi ng pandesal na nagbabay ka, napapaligiran po tayo ng tubig. At libre po ang tubig sa atin. Bukas ka lang ng gripo kung nawa sa tubig nyo, pwede na yan. Katalo na yan, di ba? Libre po ang uminom ng tubig. Amen po ba? Sa ibang bansa, mahal ang tubig. Ba't di ka umiinom? Tapos kapag kasakit ka, tsaka kaiinom. Hahabulin mo yung mga hindi mo na inom na 8 na, may umiinom ngayon Mukhang guilty Sorry. Diba? Libre lang po yung pag-inom Mapapangalagaan mo yung health mo. Kapatid, libre lang ang pag-iisip. Mapapalago mo yung relationship mo. Ba't di mo ginagawa? Consider one another. Relationship grows when there is genuine care. Hindi lang pagsasalita kapag andyan siya. Kahit hindi man kayo magkasama, kamustahin mo siya sa isip mo. Lord, kamusta na kaya si Lord, pinagpipray ko na kung ano mang pinagdadaanan niya. Hindi man niya maunawaan ngayon yung pinagdadaanan niya. Sana maramdaman niya yung puso mo para sa kanya. Na hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya pababayaan. Lord, I pray for this human being. Yan. Diba? Hindi man siya nakaranas ng pagmamahal sa ibang tao, at least maranasan yung pagmamahal niya sa iyo. Sabi nga po natin ulit, consider. Sige po, malakas, consider. Pangalawa po, sabi dito, how to build relationship in the word that breaks. Number 1, consider one another. Sabi dyan, consider one another to provoke. Sabi nyo nga po, provoke. To provoke, saan daw po? Unto love and to do good works. Pangalawa, consider one another. Pangalawa, challenge one another. I-challenge mo daw yung kapatid mo. I-challenge mo daw yung kapatiran. Challenge one another. Saan daw po? To love and to do good works. Pag sinabi pong provoke, sa panahon po natin, pag sinabing provoke, iniinis ka para magsuntukan kayo. Diba? Maraming nagpo-provoke, kaya maraming road rage Sabi nung kabataan kahapon, Pastor, kung di ka pastor, kung di ka Christian, ka ngayon, siguro kung nasa kulungan ako, baka isa ako sa napanood mo nag-road rage. Talaga. Kasi pag napoprovoke ako yung hawakan mo sa tenga. Duwag ka. Napoprovoke akong sumuntok Minsan nga, pag nagugulat ako, pasensya sa mga susuntok ko May ganun pa rin Pero yung provoke po dito, hindi ka pinoprovoke para gumawa ng masama. Ang sabi dito, to provoke, kayo po, to provoke unto love.
I-challenge mo daw yung katabi mo na magmahal palalo. Doon daw po nabibuild yung strong relationship. If you want to be a relationship builder in a world that breaks, we need to challenge. Pag sinabi pong provoke, parozimos, to stir up, to stimulate, to ignite. Ini-ignite mo yung kapatid mo na magmahal ka. Kaya nga po napaka-importante ng pagsasama-sama every Sunday. Kasi may mga panahong sukong-suko ka na sa sarili mo, sukong-suko ka na sa ibang tao, pero pag nakasama ka sa fellowship, sa life group, maririnig mo yung testimony, mas matindi pa pala yung pinagdaanan niya sa akin. Halos patayin na siya ng partner niya, hindi niya pa rin iniwan. Ako, hindi lang ako na-chat, ayoko na eh. So, na-challenge ka ngayon na magmahal patuloy to do good works. Na-stimulate, na-i-ignite. Sabi niya nga po, ignite. Lumalabas ulit yung passion. So para tumatag ang isang relasyon, dapat marunong kang mag-challenge. I do believe yung mga nakapag-invite dito, na-challenge mo rin yung sarili mo at na-challenge mo yung in-invite mo. Sama ka, subukan mo lang. Salamat po sa Panginoon na tagumpay naman yung challenge natin. Nagbago tuloy yung isip ng taong yun. Kasi na-challenge eh. Di ko alam kung anong pambobola ginawa mo dyan. Baka mamaya sinabi mo, sagot ko na lunch mo. Bakit? Kasi pag may challenge, may change. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag po may challenge ang isang relationship, ibig sabihin, pinupush ka ng magbago. Naniniwala ko, yung first timer ngayon natin, wala naman silang isip na pumunta ngayon dito. Pero dahil na-challenge sila, nung nag-invite sa kanila, nagbago isip nila. So challenge bring change. Ang tanong, may challenge po ba sa relationship nyo ngayon? Ibig sabihin, may binabago ang Lord sa buhay nyo. Kasi kapag walang challenge ang isang relationship, weak relationship yon. Kapag pinabayaan mo na lang yung anak mo kung ano gusto niyang kainin, lahat ilaklak niya sa katawan niya, at hindi mo i-challenge, magbago ka, kaya mo yan. Di ba? Takbo tayo. Magbawas tayo ng timbang. Challenge mo. May pagbabago. Dahil walang change. Walang change ang mangyayari kung walang challenge. So napaka-importante na ini-ignite natin ang ating kapwa. Kasi nga po ulitin ko, ang relationship na walang challenge, walang change na mangyayari. Yan man ay sa mag-asawa, sa pamilya, sa loob man ng simbahan. Ulitin ko po, hindi ito po challenge ng pakikipag-away. Pinoprovoke mo. Ito po yung pagsa-challenge sa pag-ibig at paggawa ng mabuti sa isa't isa. Pag nag-o-open sa iyong kapatiran, hindi ko na siya kayang mahalin. Sina-challenge mo, di kaya mo pa kapatid. Saan mo daw po ipoprovoke yung kapwa mo? I-provoke mo siya magmahal, i-provoke mo siya magpatawad, i-provoke mo siya mag-serve. Tara, serve tayo. Sino po dito na challenge na mag-serve? Magsabi ng amen. Dati naman di mo ginagawa yan. Dati lang nakaupo ka dyan, pero may nag-challenge sa'yo, subukan mo kapatid. Kaya nga po kanina, doon sa tayo sina-offering natin, nag-challenge yung nagsasalita eh. Subukan natin ang Panginoon, kasi sabi niya, subukan siya eh. So hindi ka makakapagbigay ng mas matindi pa sa binibigay mo noong nakaraan kung hindi ka na-challenge. Mag-first fruit. Amen? Yung mga na-challenge mag-first fruit dito, na bago yung mindset. Kasi nga, ang challenge nagbibigay ng, sabi nyo nga po, change. Gusto mo bang umayos at gumanda, lumago pang relasyon mo? Challenge mo. Challenge mo yung asawa mo. Tara, devotion tayo, sabay. Kung hindi nagpe-pray ang asawa mo, challenge mo. Diba po sa relationship, meron tayong ipon challenge. Diba? Papayat challenge. Anong challenge meron kayo? Pero kung ikaw lang mag-isa, anong challenge ang gagawin mo sa sarili mo? Kaya napaka-importante po na umaatin tayo ng church. Katulad ngayon, pinoprovoke ko po kayong mag-amen. Tindi, no? Na-challenge naman kayo. Kita nyo po? At least gumaganda relasyon natin. Hindi ako galit sa inyo pagbaba. Kasi nagre-response na kayo. Pero whether with or without amen, tutuloy natin to. Diba? Pero kung ikaw lang mag-isa, anong gagawin mo sa sarili mo? Ang hirap din po. Pwede naman po yun. Tumakbo ka mag-isa, pero ang sarap na may kasama, amen po ba? May magpupush sa'yo eh. Again, katulad po ngayon, pinoprovoke ko po kayo, mag-devotion, mag-disciple. Challenge one another.
Kaya wag po kayo magtataka yung life group leader nyo, challenge kayo. Pasa nyo yung devotion nyo sa akin. Pray tayo, attend tayo. Nakita po natin, unti-unti, minsan nakakainis sa una, pero lumalago yung relationship nyo sa isa't isa. Parang hinahanap-hanap mo na eh. Tapos pag hindi ka na challenge ka ngayong itanong, ba't di ka na nagpa-follow up, leader? Napaka-importante po ng challenge, pagcha-challenge one another. Kaya nga ang church na hindi pinoprovoke ang congregation na gumawa ng mabuti at magmahal, dying church po yun. Bakit? Walang apoy, walang nag-i-ignite, walang challenge, kaya walang change ang church na yon. Saka lang nagiging champion ng isang relationship kapag dumadaan ng challenges. Again, may challenges ba sa relationship nyo ngayon? Tuloy lang. Championship ang dulo niyan. Sa anumang relationship, organization, ministry, napaka-importante ng challenges. Dahil yan ang magdadala ng matinding change ng buhay natin. So healthy relationships push one another toward godliness. Provoke unto love and to do good works. Itulak mo daw yung sarili mo. O itulak mo nga pakitulak nga yung katabi. Hindi po, sa kabanalan at saka sa kabutihan. Kasakitan niyang ginagawa mo eh. Itulak natin ang bawat isa. Tulak natin sa church. Tulak natin. Pray tayo, kapatid. Pagsubok lang yan. Pagdadaanan lang yan. Breakups lang yan. Isa lang naman ang iwan sa'yo. Daming tao sa mundo, no? Huwag mong papatayin ang sarili mo sa isang tao nang iwan sa'yo, 7 billion ng tao sa mundo. Baka hindi sa'yo organic encounter mo. Anti po kayo mamaya, pinopromote, no? Kahit kayo'y matanda na, kung naghahanap kayo ng partner, pwede yan, kahit senior, punta kayo. Organic pa rin yan. Diba? Tatalon-talon nga lang kayo mamaya. Diba? So, umanap ka na makakasama na i-challenge ka lumago at tumino. Amen po ba? Sino pong blessed dito dahil kasama siya sa life group? Amen. Hanap ka ng life group mo na i-challenge ka, na hindi ka kukonsintihin sa kasalanan mo. Kundi i-challenge ka, kapatid, masama yan. I challenge you, sunod na tayo sa Panginoon. Wala pang nalugi ng sumunod sa Panginoon. Amen po ba? So how to build relationship in a world that breaks? Number 1, kayo po, consider, isipin mo mabuti. I-consider mo yung tao bago mo sabihin ng isang bagay, bago mo gawin. I-consider mo asawa mo, anak mo, kung gusto mong maayos ang relationship. Pangalawa, challenge mo. Anak, may gagaling ka pa. Anak, may iayos ka pa. Anak, kaya mo yan. Nakakatapos ka sa tulong at abag ng Panginoon. Challenge mo to love and to do good works. Pangatlo po, sabi po dito, verse 25, kayo po. Ang sabi po dito, not forsaking the assembling of ourselves together. So consider, challenge, pangalawa po, congregate with one another. Congregate daw po. Kailangan may fellowship ang relationship. Kung gusto mo daw maging maayos, matatag, at hindi basta-basta nagbe-break ang relationship na meron ka, dapat may congregate na ginagawa. Congregate with one another. Nakikipag-bonding ka. Hindi puro challenge. Ang hirap naman ang relationship na puro challenge, no? Wala kayong panahon mag-usap. O huwag muna natin pag-usapan yan. Iba naman. Fellowship muna tayo. Diba? Sa life group nyo, hindi puro problema pinag-uusapan nyo. May kakaiba din. Swimming naman tayo minsan, kain naman tayo sa labas. Fellowship, congregate with one another. Dito po sa binabasa natin, mga mananampalataya. Kaya pala maraming nagbabackslide, maraming nagfo-fall away sa Christian kasi hindi na nakikipag-fellowship. Si bro, sumenyas pa no? Hindi na nga narinig ng iba Not forsaking. Sabi niya, let us. Ang sabi po sa NASB,
not forsaking o wag nating kaliligtaan sa Tagalog. Sa mga nasa online po, kung emergency po, hindi kayo makakarating sa on-site, meron po tayong online. Ang online po, pang emergency lang po yan, ha? Shoutout po sa lahat na nasa online. Kung emergency po yan, pwede po kayo mag-online. Pero ang biblical po talaga, on-site. Bakit? Para lumago ang relationship natin sa isa't isa. Hindi ko po dinidiscourage yung mga nasa online. Kung hindi nyo po talaga kaya, masakit yung kuko nyo, yung hintuturo, okay lang po yan. Diba? Kayo na po nakakaalam ng dahilan niya kung emergency talaga eh. Pero kung kaya nyo po, punta po tayo sa church. Kasi relationship, hindi lang para sa'yo. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo lamang. Pag sinabi pong congregate means connection. Sabi nga po natin connection. Means fellowship. Kung gusto mo palang ma-build ng matatagang relationship sa ating kapwa, kailangan makipag-congregate ka. Kaya nga makinig ka mabuti. Alam mo bang napaka-importante ng presensya mo ngayong araw na ito sa kapwa mo? Sa katabi mo, napaka-importante mo. Sabi mo sa katabi mo, importante ka. Napakalaking kaginawa na makita yung presensya mo. Anino mo pa lang, nakakatuwa na eh. Diba? Uy, andyan si sis, andyan si bro. Yung alam mo, pareho kami pinagdadaanan sa buhay, pero pinili mong sumamba sa Panginoon. Malaking kagaanan yun. Pag sinabi pong assembling of ourselves, episinagoge, means gathering, close assembly. Eh, paano tayo magiging close? Nandiyan kayo sa online. Diba? Again, kung emergency po, okay po yan. Pero kung wala naman, paano tayo magiging close? Paano tayo makikipagkamayan? Paano ko kayo matatapik? Di ko kayo nakikita? Baka mamaya may tumapik sa inyo dyan, magulat pa kayo. Diba? So hindi lang siya basta gathering, ang sabi po dito, close assembly. Fellowship. Because relationships cannot grow in isolation. Naniniwala po ba kayo na walang lumalagong relationship na magkalayo? Kapag lagi na lang kayo nag-isolate, naiintindihan ko po ang iba sa atin, katulad ng binanggit ko kanina, introvert ka talaga, gusto mo mapag-isa, personality mo yan, kaloob po yan ng Diyos, okay po yan, pero hindi pwedeng lagi ka nag-iisa. Kasi nga, connected sa tao ang tagumpay mo. Tama, si Moises umakyat sa bundok for 40 days, pero hindi siya nanatili mag-isa doon. Sabi ni Lord, baba ka doon. Makipag-fellowship ka na doon sa mga tao. So after mo ng me time, personal time kay Lord, makipag-congregate ka. Umating ka ng life group. Ating ka ng church. Because we are a relational being. Diba sabi ng kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi ka nabubuhay na ikaw lang mag-isa. So we need to congregate with one another. Bakit kaya ganito yung relationship ko sa asawa ko? Baka hindi ka na nakikipag-fellowship. Baka puro anak na lang ang focus nyo, hindi na kayo nagde-date. Kinakailangan natin ng fellowship, mga asawa. Pati sa anak mo, baka puro sermon na lang ang binibigay mo, hindi na oras. Mga magulang sa anak, kailangan natin ang bawat isa. Ang sabi po dito, not forsaking the assembling of ourselves together. So relationship cannot grow in isolation. Tandaan po natin ang Panginoon is a God of relationship. At kung pinili ni Lord na mag-isolate na lang sa langit, patay tayong lahat. Pero gusto ni Lord na ma-build yung relationship niya sa atin, bumaba siya dito sa lupa at nakipag-fellowship siya sa mga makasalanan. Sabi nga po natin, fellowship. Kaya nga hindi ko po ina-advise sa mga mag-asawa yung long-distance relationship. Hindi po kasi nakadesign sa mag-asawa ang magkalayo sa isa't isa. Dapat po may connection. Pati rin po sa loob ng bahay, alam niyo po bakit kayo madalas nag-aaway? Kasi wala kayong inatupag kundi puro cellphone. Ayon po sa pag-aaral, maraming naghiwalay, maraming nawasak na tahanan. Kahit nung pandemic na, nasa loob ng tahanan na. Bakit? Ang inatupag ng mga tao, puro cellphone, hindi nag-uusap. Kapag nasa bahay, puro cellphone ang inaatupag. Ina-isolate ang sarili, kanya-kanya. Pati sa harap ng pagkain, cellphone pa rin. Tapos tatanungin mo, bakit hindi na kami nag-uusap ni nanay, ni tatay? Baka wala na kayong fellowship.
Ang relationship, kailangan ng may regular fellowship. So connection requires presence. Ulitin ko po, connection requires presence. Because you cannot build strong relationship without regular contact. So consistency is the key. So church, makinig mabuti, make it part of your life. Ang pagdalo sa church, pagdalo sa gawain, sa life group. Again, kung sakaling emergency, meron tayong online at kung nasa online ka, mag-participate ka. Ang sabi po dito, do not forsake. Ibig sabihin, huwag mong kakalimutan. Ang pagdalo sa gawain. Parang gamot lang yan. Pag nakalimutan mo, lalala. Yung sakit. Lalalo. Lalala. Kakadalawa na ako Para po magamot ang cancer ng pagbabackslide. Kailangan mo ng fellowship. Pastor, nahihiya ako Lahat naman tayo nahihiya sa una. Amen? Sino po dito mahihiyain talaga? Pero ngayon, nakakapagsalita na, oo. Meron ako kilala dito, talaga, nung unang salita ko, parang di siya, marunong ka ba ng Ngayon, hindi mo na mapigilang magsalita Tumigil ka. Kasi nade-develop po yan Amen po ba? Ang fellowship. So be fruitful and faithful sa church attendance. Amen po ba? Maging regular sa pag-attend sa pananambahan. Join life group ministries dahil napaka-importante ng pagko-congregate natin sa isa't isa. Ilagay mo sa schedule mo. Intentional yung pakipag-fellowship if you want to build a strong relationship. Again, believers need regular connection to stay spiritually strong. Last, but not the least, how to build a relationship in a world that breaks. Kayo po, number 1. Number 1 po. Pangalawa, challenge. Pangatlo, congregate. Fellowship, strong relationship needs fellowship. And last, sabi po dito, verse 25b, dalawang verse lang po pinag-usapan natin sa 4. But exhorting one another, and so much the more as ye see day approaching. The last, consider, challenge, congregate, comfort one another. Pag sinabi pong exhorting one another dyan means parakleo, to encourage, comfort, strengthen. Palakasin mo daw pag nagkikita kayo ng kapatid mo, ng asawa mo, palakasin mo daw ang loob niya. I-encourage mo daw. Hindi yung ang tagal lang hindi nakatin nung nakita mo, buhay ka pa. Alam mo, na-encourage mo siya. Buti nandito ka pa, buti buhay ka pa, buti na pag-isipan mo. Maraming taong ganyan no? Hindi mo na iniingatan yung salita bago bitawan. Yun yung pangangamusta nila. Sakit, no? Kasi nga words can break or build bridges. Ano daw gagawin kapag may fellowship? Huwag manlait. Huwag hanapan ng pangit sa tao. Kapag nagsasama-sama daw po, anong gagawin? Exhort one another. Tid, ganda mo ngayon Kahit may halong pambobola, basta encourage mo siya. Bakit? Kasi dinidiscourage na siya ng tao. Dinidiscourage na siya ng mundo. At gusto ng demonyo na ma-discourage ang buhay niya. Huwag siyang magpatuloy. Kaya marami din po nagbabackslide nung panong ito kasi nakita nila, pag umatin sila sa church, doon pa sila nasisira Doon sila pinagchichismisan, doon sila pinag-uusapan. Pero ang sabi dito, but exhorting one another, magpalakasan daw po tayo. O kapatid, kamusta kayo mag-asawa? Ay, ganyan talaga yan, wala mo na yan. Sumbong natin kitulpo. Ginatungan mo pa sabi, challenge to love and to do good works. So comfort mo, alam mo, walang relationship na walang conflict. Ganun, sabi mo ganun. Hindi yung gagatungan mong hiwalay yung asawa, ano ka, demonyo? Strengthen the person. Oo, kapatid, nagkamali ka lang, pero may nagawa ka rin tama. We have to encourage one another. Ang sabi po ng verse na yan, call near. Kapag nag-fellowship kayo, huwag kang gumawa ng bagay na magpapalayo sa Kanya. Sabi yung call near. Bakit?
Kasi nga, discouraged na yung taong yan sa mundo. Pag pumasok yan ng trabaho, ng eskwelahan, ang daming bagay na makakapag-discourage sa kanya. Pwede ba? Sabi mo sa kanya mo, pwede ba? Encourage mo naman ang ibang tao. Makita mo palang presensya niya, ay kapatid, salamat nandito ka ngayon. May good news ako, mahal tayo ni Lord. Ano man pinagdadaanan natin. Relationship grow when words are used to build and not to break. Ulitin ko po. Marami nang winasak na tahanan ng mga masasakit na salita. Amen po ba? Ulitin ko, marami nang winasak na relasyon na tahanan ang masasakit na salita. Pwede ba sa ating church, iwas-iwasan natin ang pagsisira? Let us build, not to break. Comfort one another. Gamitin mo yung salita para umayos at tumino yung tao. Kasi nga sira na, sinira mo pa. Nakadapa na, tinadyakan mo pa. Pwede kasi natin gamitin ang ating salita to build or to tear down. Minsan, masakit na katotohanan, pinag-iisipan mo kung paano masisira yung tao sa pananalita mo. Makaganti ka man lang. Iniisip mo mabuti, ano kayang kasalanan nito? Nang maibalik ko? So today, magbigay ka ng encouragement sa ibang tao. Pwede po ba yon? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang pinagpapala daw po, hindi yung nakikinig lang, but doers of the word. So may assignment po tayo sa umagang ito. Pwede po ba ako magbigay sa inyo ng assignment? Salamat po sa isa. Sino po dito gusto ng challenge? Bigyan po kayo ng assignment sa buong week na ito. Isip po kayo ng 3 tao na gagawa nyo na mabuti, na hindi niya kayang balikan yung ginawa nyo para sa kanya. Yung hindi niya kayang tapatan yung ibibigay mo. Isip po kayo, parang hirap no? Challenge nga eh. Pinoprovoke ko po kayong to do good works. Pwede mong ibigay yung mga bagay na hindi niya kaya pang bilhin ngayon. Isip po kayo, huwag niyo na ako isipin. Joke lang po yan, joke. Komedyante si Pastor, komedyante. Pero why not? Do good works. Provoke. Amen po ba? So kung wala kang pambili, speak word of encouragement. 3 tao. Yan man ay sa kapitbahay mo, sa kaklase mo, katrabaho mo, boss mo. Gawa ka ng isang bagay na kakaiba. Kasi nga ang sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang nakikinig at nagsasagawa. Mapalad na po kayo na nakikinig kayo ng Word of God ngayon. Pero mas mapalad daw po ang magpa-practice nito. So pinoprovoke ko po kayo. Gawa po tayo sa 3 tao this week, this coming week. If you want to build a strong relationship, speak word of faith, not doubt. Make peace through your words, not war. Amen. Gawa ka ng isang bagay na tingin mo kapag naramdaman ng taong yon, may kakaiba sa taong ito. Tapos balitaan niyo po ako next week. Relationship grow where encouragement flows. Ulitin ko po. Last but not the least, comfort one another. Because relationships grow where encouragement flows. Napakasarap na nasa isang relationship ka na puro pag tinataas ka, inaayos ka, yung nagkamali ka pero hindi ka sinisisi, pero binibuild ka. Lumalago ang relasyon kapag mas maraming encouragement na naririnig sa relationship. So saksakan mo ng encouragement ang katabi mo. Pwede po ba yun? Bago kayo maghiwalay mamaya, pwede ba pakisabi sa katabi mo, ang ganda mo ngayon sis. Ang gwapo mo ngayon kapatid. Ang pogi mo, ang bango mo. May bait ka pa. May ilalago ka pa. Okay, saksakan mo na encouragement. Baka gusto na magpatiwakal niyan eh. Pero dahil sa encouragement mo, nagpatuloy siya ulit. Baka pangiting-ngiti lang yan, pero wasak na yan. So be a blessing to others by blessing them with your words. Through encouragement. As I end, pinagpala po kayo sa umagang ito. Lahat po na pinagpala kayo, magbigay ng malakas na palapa kay Lord. As I end, let's make this a habit. Sino ang kailangan mong kamustahin sa tao sa bahay nyo? Sabi kasi consider. Isipin mo na ngayon. 3 po. Para at least di mo man lang makamusta yung isa, yung dalawa. Di mo man makamusta yung dalawa, may isa ka pa.
Ano bang kailangan nila? Consider mo, ano ba yung struggle nila ngayon? If you want to build a relationship, may assignment po tayo na iniwan ngayon. And if you can do it to anyone, everyone, do it to one. Pero sinabi ko po, 3. Ano pong gagawin natin? Consider, challenge, congregate, and comfort one another. Yung illustration ko po kanina, bago ako magsimula, naalala niyo po? Ano po yung illustration ko? Yung ano po? Walis tingting. Haba kasi nang sinabi ko, di nyo na naalala eh. Yung walis tingting po, ano po yung walis tingting? Mas mabisa, effective, efficient kapag mas maraming kasama. Kaya nga mo, huwag mong pipiliin na mag-isa. Pero sabi po dito, Hebrews 10:24-25, tayo po tayong lahat. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting. Bakit kailangan mo i-comfort ang bawat isa? Kasi nga, pwede siyang mag-fall away. At ba't kailangan i-comfort para hindi mag-fall away? Kasi meron pong last verse. Because the day of the Lord is approaching. Kaya pala i-comfort mo yung kapatid mo para hindi umalis sa Lord. Kasi nga, pwede nang bumalik si Lord anumang oras. The reason why na binibuild natin yung relationship natin sa isa't isa dahil may araw na darating ang Diyos na ayaw natin na maiwan sila. Gusto natin, nakasumpong ka ng salita ni Lord, muling pagbabalik niya, sumusumpong ka pa rin sa salita ng Diyos. And I do believe may mga kasama po tayo dati na wala na ngayon. Pwede bang isipin natin sila sa mga oras na ito? Pwedeng kamag-anak mo, pwedeng kaibigan mo, pwedeng close sa life group mo, pwedeng accountability partner mo yan dati. Ngayon wala na. Pero nire-remind tayo ng salita ng Diyos, babalik ulit si Lord. At ang mga taong hindi na kumikilala kay Lord, wala ng pag-ibig sa Diyos, pag nadatnan niya, whether he like it or not, ayaw nating maiwan siya eh. Pero sabi ni Lord, hindi siya masasama eh. The day of the Lord is approaching. Mas mabilis na ang pagbabalik muli ng Panginoon. Napakatagal na ng Book of Hebrews. So na mas malapit na tayo dun sa last days. Ayaw natin na tayo-tayo lang. Huwag kang papayag na tayo-tayo na lang ang sumasamba every Sunday. Tayo-tayo na lang nasa on-site. Tayo-tayo na lang ang nasa sanctuary. Consider one another. Challenge them to love God again. To do good works. Congregate, fellowship. Huwag mong pipiliin na humiwalay. Dahil kita tayo muli, sabi ng Panginoon. Ganda po ng ating inawit kanina, tila I see you face to face. The reason why na magkikita-kita tayo ulit ng Panginoon, dahil minahal niya tayo. And kung first time mo ngayon, wala ka pang tamang relasyon sa Diyos, again kapatid, hindi ito religion. Sabi ng John 1:12, if you accept Jesus as Lord and Savior, He gave you the right to become children of God. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi religion, anak. Ito'y relasyon. Kung first time mo ngayon, wala ka pang relasyon sa Diyos, I want you to pray this prayer with me. Make it your personal prayer. Tell it to Jesus, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. Starting today, be my Lord, be my God, be my Master. In Jesus' name. Right now, isip po tayo mga tao. Let's consider them right now. Pwede ngayon yung kapatid mo na hindi pa mananampalataya, isipin mo rin sila na sana makasumpong din sila na makapangyarihang salita ng Diyos. Consider them. Sa pagsamba mo araw-araw, every Sunday, maalala mo yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Challenge them to love God. Congregate with them, fellowship. Kaya siguro hindi mo sila na-invite dahil wala ka ng fellowship sa kanila. And comfort them. Sa panahon na may pagsubok sila, i-comfort mo sila. Let's build our relationship to one another. And as we sing this song, let this be our declaration. Come on. The greatest love. Pag-ibig ng Diyos ay sumaating lahat. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Hallelujah. Come on, sing with all your heart. Declare. Dahil minahal ka ng Diyos. Yes, God. Hinanap ka ng Panginoon.
tinubos ka ng Diyos. Babalikan ka ng Panginoon. The day of God, the Lord is approaching. Come on, let us raise our hand as we sing this chorus. I will live to worship you. To love you, Lord. I'll live to bring you praise. Yes, God. Thank you, Lord. A child in awe of you. Maging sabik tayo katulad ng bata sa Panginoon. Come on, sing with all your heart. I will live to worship you. I will live to love you. I will live to bring you praise. To bring you praise. I will live a child. Come on. Will you lift your hands to God? Sing from the bottom of your hearts. I will live to love you and worship you, Lord. Lord, we will consider one another. Come on, sing. Lord, gusto ko maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. I will live. Oh God, we worship you, Jesus. To bring you praise. I will live to bring you. Thank you, God. I will live. I do believe with all my heart, may isang taong pinapaalala sa iyo si Lord. Maybe matagal na siyang hindi mo nakikita sa ating congregation. Baka yung taong yan ay kamag-anak mo pa, malapit mong kaibigan, kabanding mo dati dito sa church. I do believe with all my heart, kaya mo naalala yung taong yan dahil gusto niyang abutin mo siyang muli. Katulad ng pag-aabot sa'yo ng Panginoon sa panahong mahina ka, inabot tayo ng Diyos. Pwede ba maging kamay tayo ng Panginoon sa darating na linggo? We will encourage more people to draw near to God, to provoke them to love and to do good works. Magkakaroon tayo ng fellowship, bibigyan natin ng importansya, pagsasama-sama, sama-samang pagsamba sa Panginoon. We will not neglect meeting one another. Maging sa life group, baka ikaw yung taong matagal ka nang hindi nagpa-participate sa life group mo. Kapatid, now is the time. Gusto ni Lord ma-rebuild muli ang relationship mo, hindi lang sa Kanya, kundi sa bawat isa. Father God, in the name of Jesus, kung sino man yung mga nakataas ng kamay dito, umaamin sa umagang ito, na minsan hindi na namin nabigyan ng panahon, o minsan nagkakaroon pa kami ng dalawang isip para umatin sa church. Physical, on-site, Lord. Lord, patawarin mo ang bawat isa sa amin. Kung minsan nabibigyan pa namin ng panahon ng mga walang kabuluhang bagay, mga temporary things ng buhay na ito. Lord, right now, bumabalik kami. Iayos mo ulit ang aming kaisipan. Nawa na challenge kami, na provoke kami, Lord, na mahalin ka ng lubusan more than before, Lord. Dahil hindi nagbabago ang pag-ibig niyo para sa amin. Still the same, yesterday, today, and forever. Pero Lord, wag namin i-take for granted ito, Lord. Nawa, patuloy kami mabago nito from glory to glory. Magbigay kami ng encouragement sa ibang tao. To comfort them, Lord. And despite of all struggles ng buhay, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng comfort. At malaking kagaanan sa amin ang presensya ng bawat isa. Lord, I pray for these hands lifted up to you, that they will grow more sa relationship nila sa inyo. Bawat isa sa amin, Lord, hindi lalabas dito na katulad ng dati. Our life will never be the same again. Sabi mo, I receive in the name of Jesus. Magbibuild tayo muli ng relationship. Sabi mo, I receive. Bibigyan ka ng wisdom ni Lord. How to speak words
faith, not doubt sa ibang tao. In the name of Jesus. You will season with salt yung mga salitang bibitawan mo sa ibang tao. You will build the relationship. Salamat, Panginoon. Tinatanggap po namin ang iyong makapangyarihang salita. Salamat po, O Diyos. And we will end this service, this series, Love Talks, with a benediction na nanggaling sa salita ng Diyos, Numbers chapter 6. At sinabi niya sa aking salita, every time na i-declare ito ng man of God, claim it, and it will be yours. Life City Church family, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all these tremendous blessings. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud, Amen and Amen. To God be all the glory. God bless everyone.